Ayun ang paniwala natin sa Lord. Huwag po tayo nahiya sa mga katabi po natin. Kaya po natin na pagdisipagpuso ng Panginoon. So, amen? Sabi nga po sa kanta, napagod nga ako eh. Oo. Kay Christopher Montanya. Worship God. Let's praise God! I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my life is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. In you, it's in you. My life. Praise God. Worship the Lord. We honor me.
with all I if I hold your hand, and I am yours forever. To your hand, I could live again with all I have for you, Lord. Hold the world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I live with you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong.
In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live. With all I Panginoon, kulang Panginoon. Ang mga pagpapalamat ng ito, Diyos, na ginawa mo sa aming mga buhay, O God. Father God, we thank you so much na naman, Panginoon, sa gabi ito. At muli na naman kami, Panginoon, mariring mo, O Diyos. Lord God, minsan pa, Panginoon, pagpalaan mo, O God, ang salita mo na aming pagsasaluhan sa oras na ito. Oh, hallelujah, power in your word, O Lord. Power in your word, O God. Bawat Panginoon, salita mo, O Diyos, na bibitawan ng lingkod, O God, ay magrema sa puso ng mga kaluluwang namin ito, O God. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, sa mga oras na ito, gawin mo kami isang bagong waisin, O Diyos. Isang bagong nalagyang alak, O God. Upang patuloy mo kami malagyan ng bagong Panginoon, bagong favor, bagong Panginoon, mga pangsayan sa aming buhay, O God. Thank you so much, Panginoon, sa gabi ko, O Diyos. At Lord God, minsan ko, Panginoon, Banal Espiritu, ikaw lang ang patuloy na magsalit sa lugar na ito, O God. Ikaw lang, Panginoon, na nag-manifest sa lugar na ito. Pagpalaan mo sa bawat makikinig, Panginoon. Isang bukas, Panginoon, na Espiritu, bukas sa kalangitan, O Diyos, ang aming inihiling sa mga oras na ito, O God. Lord, pagparain mo, Panginoon, ang lingkod mo na ito na ikagamitin, O God. Lord, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Lahat-lahat, Panginoon, mula unang magkalapakan mo, Diyos. Lord, naninisluhod ako sa iyong banal na trono, Panginoon. Kaya akong kaya, Lord,
ikaw lang ang magsasamalukan. Tago mo ako sa iyong likuran. Alisin mo ang meron ako na kaalaman. Ang ilagay mo lang, O Diyos, ang kaalaman na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. God, all revelation in your word, O God. Pagpalain mo ang salita mo, O Diyos. At patuloy, Panginoon, magbigay kalakasan, O God. Magbigay, Panginoon, ng bagong pagtindig ng pananampalataya sa oras na ito, O God. Thank you so much, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon Espiritu. At kanina pa lamang nandito ka na. Nandito ka na, may gagawin kang kakaiba sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat at lahat ng ito'y aming binabalik sa matamis na pangalan ni Jesus at pagsama mo, Panginoon Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Isa ka lang sa pagpapuli namin, Panginoon! So, bago po tayo magsubo, isan nga muna natin ang ating mga katabi. Amen? Isang malaking smile. Glory to God. At alam niyo po, lagi ko pong sinasabi doon ko lagi sa Carmona na bawat po pakikinig natin ng salita ng Diyos, dapat may joy. Amen? Kasi ang pinapakinggan niyo, hindi masamang balita, kundi masawa ang balita. Amen! Hallelujah! Glory to God. So, sino po ba dito may mga dalang sandata ng Panginoon? Amen. Meron po? Salamat sa Diyos at wala pang nauupo sa Panginoon. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Mateo chapter 9, verse 17. Andiyan na po ba tayo? Amen. Sa Mateo chapter 9, verse 17, ito pang ating pag-aaralan. Sabi po dito, wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa sila nagtatagal. Amen. Salamat sa Panginoon. Pwede na po tayong maupo. Lord to God. At sa pagkakaupo natin, panapilihin po natin na lagi tayo naka-smile. Amen! Hallelujah! Glory to God. So, ang ating pong binasa ay mula po sa aklat ng Mateo, na dito po makikita po natin yung salitang, sa English po ay, wineskin. Wineskin po ba? Amen? So, dati po kasi, noong unang panahon ni divide yan. Noong una po kasing panahon, ini-store po nun ang alak sa pamamagitan ng balat ng hayop po. Amen. Hindi pa po kasi masyadong mataas ang teknolohiya ng mga panahon na yun. So, ini-store po yung alak noon sa sisidlang balat ng mga hayop. Amen. So, sabi sa ating binasa, at ito pa po pala, yung balat na yun, grabe pong ginagawa doon. Kinukure po yun. Alam niyo kung bakit? Kasi, syempre, yung balat ng hayop, alam naman natin na maraming germs din yun. Amen po ba? Maraming garapata, etc. Amen po ba? Kung saan pumupunta at nagtatumbling-tumbling yung mga hayop na yun. Amen? Animal pala. Lord to God. So, ang ginagawa po nung pinapatuyo po yun, kinukure para mawala po lahat ng mga germs. And then, hinuhugis po sila sa, parang gano'n, no? Makita yun sa internet. Sana hindi ko na-operate. Hinugis siya parang lalagyan, parang gano'n. Yun. Amen? So, gano'n po siya. And then, pagkatapos po, saka siya nilalagyan ng alak. So, nakita naman natin sa ating binasa kanina na hindi na pwedeng pagsamahin yung bagong alak at ang lumang sisidlan. Ano daw ang mangyayari? Amen. Salamat sa tatlong sumagot. Ano daw pang mangyayari? Mawawasak daw po yun. At masasayang kahit gaanong kasarap pa na alak na yun, ay matatapon lang, mababaliwala lang. So dapat po, pag bago po yung alak, kailangan ang lalagyan din po niya ay bago rin. So, i-relate po natin ang nabasa po natin salita ng Panginoon sa ating spiritual na buhay. Amen! Alam niyo po ba na God wants
us to excel. Gusto ng Diyos na lumago tayo. At gusto din ng Panginoon na maging productive tayo. Amen po ba? Gusto rin ng Panginoon na, sabi niya, sino nga ba yung si Jabez ba yun na sabi, pinag-pray niya, Lord, enlarge us territory. Si Jabez ba yun? Amen? So gusto ng Diyos yun. Amen? Kaya lang, meron pong something na problema sa atin. Amen? Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Ang tanong doon, kumusta kaya ang ating lalagyan? Amen? So, si Lord, yung mga favor ng Lord, yun po yung wine. And then, i-relate po natin tayo po yung wine skin o yung lalagyan. Amen? So, bago daw yung lalagyan ng mga bagong favor ng Lord, kailangan daw nakaayos tayo. Amen? Sino ba dito ang bago na, born again na? Sino? Nasa kamay? Sino mga born again na? Amen! Hallelujah! Ang isa parang sabi, born again lang, nung maya lang, hindi ko pa lahat na-born again sa Lord. Amen! So, ang question po doon, kailangan daw po nakaayos yung lalagyan natin. Amen po ba? Amen. Nakalagay naman doon sa binasa natin. So, sabi dito, God said, He will never enlarge our life, our territory, with a restrictive attitude and character and mindset. English, salamat sa Panginoon. Naintindihan niyo po? Sabi ng Panginoon, hindi daw i-enlarge ng Lord ang ating territory, ang ating, ang mga favor na hinihingi mo sa Lord, kung meron kang restrictive attitude. Yung bang mga bagay, hindi ka nais na kalooban ng Panginoon na hindi mo ginagawa. Amen po ba? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Marami kasing tao, minsan, sabi daw na, maraming tao na dumarating sa mga pagsubok na mabilis daw po mag-give up. Amen? Sabi daw, many people give up far too easily when things don't go their way or they face some kind of adversity. Instead of persevering, they get all bent out. Bent out. Sabi, bent out daw yung shape na mamali. Ibig po sabihin doon, marami daw tao ang dumarating sa mga bagay na, may inaasahan kang isang bagay na hindi nangyari. Dumarating po ang time na para tayong nawawala ng, pag-asa na di-discourage tayo. Ano bang ibig sabihin ng adversity? Adversity means, sa Tagalog po, kasawian. Nasawi sa pag-ibig. Ano ba? Badla. Matatama, bro. Amen. Kasama ang palad. Amen. Sa pamilya, maraming gulo. So, marami po ang nangyayari sa buhay ng isang tao na nawawala yung doon tayo nakapokus doon sa adversity, sa mga kasawian. So, ang nangyayari na bend out daw yung shape natin. Ano yung shape na yun? Yung paniniwala at pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen po ba? Andiyan pa ba kayo? So, sa hapon tuloy. So, sa gabing ito, sanay po kasi kami sa hapon. Sorry po God. So, sa gabing ito, gusto niyo bang malaman kung paano tayo seryoso na po kayo. Parang, talaga naman, parang nanonood, no? Amen, hallelujah, salamat sa Panginoon. Pinag-pray ko talaga na ang mga makikinig ng salita ng Diyos ay parang laging excited sa bawat. Amen, dapat ganun po lahat tayo. Amen, kahit ako nung sa pagnakaupo. Bawat po pag-upo natin, dapat bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, excited tayo. Kung sa sa mga teleserye, nakanganga ka pa kung anong susunod. Lalo na sa salita ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So how to live in this old wineskin in our spiritual life? R.I.D. Read. Ama po ba? Ama po sa pronunciation. Amen. How to live in this old wineskin in our spiritual life? Ang ibig sabihin ng R.I.D., paano tayo makalaya? Amen. Sino gustong makalaya? Amen. Ibig sabihin, hindi pa kayo malaya. Ayan, nahuli kayo. Joke lang po. So, paano tayo makalaya? Doon sa lumang sisidlang alak o sa lumang sisidlang meron tayo sa pananampalataya ngayon. Amen? Paano daw tayo makakalaya? Number 1 po, tatlo lang po ito. Amen? So, maya-maya po tatayin na kayo. Amen. Masarap kayo ang bitin. Amen. At hanap-hanapin mo.
Okay. Sabi sa number 1, finding strength through adversity. Ano ibig sabihin nun? Finding strength through adversity. O hahanapan mo, kung baka dun sa mga kasawian mo, nasawi ka man sa pag-ibig, hahanapan mo ng strength. Kung nasawi ka dun sa isa, may darating na isa. Amen po ba? Amen! Amen! Sabi dito, dapat daw ang attitude natin ay ganito. Hindi tayo pumupokus dun sa mga circumstances. Amen? Sabi doon, hindi tayo pumupokus dun sa mga circumstances na dumarating sa buhay natin. Ano yun? Kawalan ng pera, kawalan ng pambayad ng ganito. Ano pa mga circumstances na dumarating sa buhay natin? Minsan nababagsak ang grade. Ano pa? Marami, amen, sa mga mag-asawa. Dumarating mga circumstances na mag-asawa. Amen, sa mga iniirog. Amen, marami. So sabi dito, kailangan humanap ka ng kalakasan doon sa kasawian na meron ka. Huwag kang mag-focus doon. Amen po ba? So ano pa? Ibig po sabihin doon na dapat meron kayong victor's attitude and mentality. Dapat hindi, kumbaga, kung nakita mo yung ano na yun, yung kasawian na yun, dapat take advantage ka sa meron pang gagawin sa iyong Panginoon. Amen po ba? Nandiyan pa po ba mga anak ng Diyos? Amen. Tapos sabi din, stay in an attitude of faith. Mag-stay ka dun sa attitude ng pananampalataya. Hindi yung pag nangyari na yung merong mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo matanggap, para ka nang umuungol ka na sa iyak na para bang wala ka ng pag-asa. Amen po ba? Sabi sa 2 Corinthians 4:16, sabi doon, 2 Corinthians 4:16, kaya hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihinang aking katawang lupa, sabi ni Ay. Bagamat humihinang aking katawang lupa, katawang lupa daw lagi siya. Patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. So dapat hindi daw po tayo panghinaan ng loob. Bagamat bumibigay na yung katawan natin, pero alalahanin mo yung sa kabila ng mga circumstances na yung espiritu ay lumalakas kapag may attitude ka ng faith. Ano yun? Lagi kang hallelujah. Lagi kang nananalig at nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Sabi nung, say to yourself, God, I will not understand this, but I know you are still in control. Amen po ba? Minsan sasabihin mo, Panginoon, hindi ko na maunawaan itong mga bagay na ito. Naglilingkod naman ako sa iyo. Umaattend naman ako linggo-linggo. Sabi mo, always present. Pero bakit may mga ganito pang nararanasan ako? Dapat sabihin mo sa sarili mo, hi, I know God is in control. Amen po ba? Sabihin mo nga, I know my God is still in control. Tama po ba yun? Kontrolado ng Panginoon ang bawat sitwasyon. Ikaw lang katingin sa gumigewang-gewang ka. Huwag kang umalis doon sa alignment ng Panginoon. Amen po ba? So sabi doon, no matter daw na mangyari sa ating Christian life, stay in the attitude of faith. Manindigan tayo doon sa pananampalataya natin. At ang adversities o yung mga kasawian, mga bad luck, mga kasawiang palad, mga pangyayari na hindi ka nais sa buhay mo, dapat po, huwag kang titigil lang doon. Amen? Sabi nyo, cannot keep you down. Huwag mong hayaan na maunti-unti kang lumubog doon sa mga adversities na meron sa buhay mo. Amen? Lahat tayo meron. Amen po ba? Lahat tayo meron. Hindi lang po kayo, kahit kami po. Lahat po. Walang exempted. Amen po ba? Glory to God. Hallelujah. Sabi dito, when you face adversity, don't be a cry baby. Hallelujah. Paano mo umiyak yung bata? Pag nakakaranas ka na ng kasawian, kung tumakang bata na ako, ay, wala pala yung gusto bata. Yun na yung Dede, pata. Amen! Huwag kang maging complainer. Sorry, Lord, ano na naman to? Panibago na naman to? Butas na naman ang bulta ko. Ganito naman. Sabi, don't allow yourself to wave the white flag. Ito, maganda to. Huwag daw allow yourself mo to wave the white flag. Ito, white flag. Lord, surrender na ako! Ayoko na maglingkod sa'yo. Pumunta ka na doon eh. Hindi ka na magsisipon. Ayoko na maglingkod sa'yo. Ilay mo na yung white flag mo eh. Bakay din naman na boxing, di ba? Pag sinasalo na niya, tinatapo yung coach yung ano ba yun?
Tawad ko kayo, tawad. Gusto po. Amen. Wag. Hallelujah. Kailangan nandun po tayo lagi sa attitude of faith. Amen po ba? At alam nyo na ma-overcome nyo yan. Number one po kasi, mentality natin. Amen? Yung mentalidad kasi natin. Minsan kasi napaka-isip ng isip natin. Kaya hindi natin. Amen, totoo po yun. Amen po ba? Minsan akala mo hanggang doon ka na lang, pero meron pa mag-e-excel ka pala. Amen po ba? Ganyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Gusto nyo na bang number 3 na? Eto, may example ako. Mayroong isang tao. Mayroong isang tao na walan siya ng trabaho. Amen. Nawalan siya ng trabaho. Tapos magtataka ka sa kanya. Kasi kahit nawalan siya ng trabaho, nakangiti pa rin siya. Nakangiti pa rin siya na finish contract na siya. Meron ako ganong katrabaho na finish contract na siya, pero Christian siya. Ito yung kaiba ng Christian siya, hindi Kristiyano. O kaya sa may pananampalataya ka lang sa wala. Nawalan siya ng trabaho na finish contract siya. Alam niyo ba, nagkakaroon kasi sa amin ng ano ba tawag doon yung Contract. Yung magpapapirma ka, parang Clearance. Clearance. Alam niyo ba, pagpa-clearance niya, nakangiti pa siya. Sabi ko, bakit kaya ito nakangiti? Bakit ka ba nakangiti? Wala ka ng trabaho. Alam mo ba, sabi niya, in-English ko yung sabi niya eh. Sabi niya, I know when one door closes, God will open up a bigger and better door. Woo! Mamulit na kayo! Siyempre, dapat kailangan, kung pag pinabasa mo, tingnan mo, di ba? I know when one door closes, God will open up. Amen! Kailangan masigla, open up eh. Kung sarado, magsasaya. Pero kung open up, kailangan masigla ka. Amen! Sabi, will open up a bigger and better door. So, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Amen po ba? Dapat ganun po tayo. Para mapunuan tayo ng bagong favor ng Lord, kailangan itapon na natin yung mga negative thinking na mentalidad na yan. Amen po ba? Diyan pa ba kayo? Yes. Itapon natin yan. Gusto nyo ba pagpalain, lalo na sa 2012? Malapit ng 2012. Ano? Ang iba natatakot. Pero tayong mga Kristiyano, mas excited tayo sa patas na pano. At alam natin, merong gagawing kakaiba ang Panginoon. Amen! Hallelujah! At sabi dito, pag nabago mo daw ang mentalidad mo, at meron kang determinasyon, na kahit anuman ang mangyari, anuman ang mangyari sa mundong ito, ibig sabihin, makikita ng Diyos na, ay, ang buik talaga ng anak ko na ito. Kahit anong yugyug sa kanya, parang si Job. Amen? Parang si Job. Alam nyo, doon natutuwa ang Panginoon. At sinasabi ko po sa inyo, tutulungan tayo ng Panginoon. Amen? At ibubuhos na yung bagong alak na yan. Amen! Hallelujah! Glory to God. So number 2, keep on standing firm. S-I-R-M. Keep on standing. Gusto mo number 3, firm! So, maging manatili kang nakatayo ng mata-tab. Yung bang hindi ka uga-ugang ngipin. Amen. Katulad na akin, uga-uga. Naubos na. Amen. Keep on standing firm. Glory to God. Salamat sa inyo. Meron kayong kagalakan nyo. Hindi kayo hinaantok. Sabi naman. So, keep on standing firm. Sabi, if you are in a situation today na down ka, parang mula nung pagpasok ng 2011, puro katawian, lahat ng niligawan mo, 12 na yata sa labas. Hallelujah! Keep it that firm. Tumayo ka. Amen. Tumayo. Amen. So, sabi na, don't give up. Keep standing. Keep praying. Colossians chapter 4 verse 2 sabi, praying without ceasing. Hindi. Praying with ceasing. Ceasing. Dire-diretso. Amen. Hindi yung pagpa-pray mo, naamoy mo yung ceasing. Hallelujah. Na wala namang prayer. Kakain na ng ceasing. Amen. Keep on praying. Ano ba nang sabi doon? Keep believing. Keep hoping in faith.
mula 2011, naligaw ka hanggang ngayon, binata ka pa rin, keep on hoping in faith. Patuloy kang umasa sa pananampalataya. Malay kung hindi talaga siya ibinigay ng Panginoon, baka mamaya pag siya ibinigay ng Panginoon, mapanot ka. Saan? Salamat talaga sa pastor, matatay. Glory to God. Ano pa? Eto, example, sa mga nagtatrabaho, hindi na dito mga nakapagtrabaho na. Ano ba ang pinakamasayang buhay sa mga nagtatrabaho? Oo, diba? Alam na alam nyo. Payday! Pag talaga namang payday na ako, excited na. Kahit ang mga kasama yung mga janitor, yung mga tao-tawan ko yung mga janitor ko, kahit na-sign-back sa 1 to 15 kasi yung sa cut-off, kahit pagod na yan, tuluan ng pawis niya, kakapagod ng CR. Kung ano dinudurog, ano na lang dinudurog, sabaw, hallelujah, kapag hindi mag-flash. Sorry to God. Pero alam nyo, pagdating ng tahuran, pag gumagawa na ako ng timekeeping, mga nakaganya, Ate Jackie, ilang days ako, excited. So, pinapaliwala nila kahit gaano kaya yung ginagawa nila. Amen? Kahit sabugan sila, hallelujah, pero hindi nila alistana yun dahil alam nila, ine-expect nila na may reward yung ginagawa nila. So, ganoon din tayo sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah, glory to God. Masaya po ba kayo ngayong gabi? Yes! Kaya ko tinatawanan nyo. Alam nyo ako din, keep on hoping din ako sa Panginoon. Hoping ako na darating na yung meeting ko. Oy, amen po ba? Amen sa Panginoon. Sorry ko na. Pinapasaya ko lang po kayo. So, eto na. Nag-1 na tayo. Eto yung pinaka-climax po ng ating pag-aaralan sa gabi ito. Kanina, kung nakangiti kayo, ngayon kaya, kumusta kaya kayo sa number 3? Sa number 3, is aligning in God's will. Sabihin mo nga sa katabi mo, keep aligning in God's will. Anong ibig sabihin nun? Ha? Anong ibig sabihin nun? Patuloy tayong nakalinya o diretso doon sa kalooban ng Panginoon. Napakalisang God's will. Ilang letter? 1, 2, 4, 6, 8. Ilang letter? God's will. Ilang letter lang? 8. Pero, alam niyo ba yung God's will? Sinlaki ng mundo ito. Amen? Grabe bang kalooban ng Panginoon. Ito ang mahirap na pinagdadaraanan natin, kaya minsan makikita mo ang favor ng Lord kung hindi ko lang napapapunta minsan sa atin. Yung ina-expect mo na ganitong blessing minsan hindi napapapunta sa atin. Alam niyo kung bakit? Dahil meron tayong problema, hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos, diba sabi nga, yung binasa natin kanina, hindi pwede kasi napagsamahin yung bagong alak sa lumang tutid lang. Bakit? Alam ng Diyos na magsasayang eh. Kung ibibigyan ka ng Panginoon ng pagpapala ngayon, tapos yung pagpapala pala na yun ang magiging dahilan para hindi ka na makadiretso sa Panginoon, talagang ikakat ng Lord yun. Amen po ba? Nagtataka ba kayo minsan lalo na sa mga lingkod ng Panginoon? Halos karamihan. Talaga. Alam niyo, nung una talaga dati, nung una talaga. Sabi ko nga, naalala ko tuloy yung isang kanta ng isang asawa ng pastor. Sabi niya, ay, kung alam ko lang, kung ako'y mag-aasawa, kung ako'y mag-aasawa, ayoko ng pastor. Ang pastor, walang bahay. Ang pastor. Hallelujah, mabuhay sa Panginoon. Parang gano'n, nung sa kalita dati ko, sabi ko yung lalay pa. Yun ang kinakanta, tawa ko ng tawa talaga. Sabi ko, ngunit sapagkat dahil minsan kasi sa likod ng Panginoon, kaya minsan hindi pa ibinubuhos ng Panginoon yung wine na masarap na favor na yan dahil may problema pa sa karakter ng bawat isa. Amen po ba? So tanungin ko kayo, ilang taon na po ba tayo sa Panginoon? Sino dito ang 16 years, 25 years, kumusta po ba tayo? Ha? So, ito pa, isa pang tanong. Mula nung naging born again kayo, lagi kayo nag-church, ilang word of God na bang napakinggan nyo?
Ha? Marami na. So, ilan lang ba? Halimbawa, madaming, hindi na mabilang talaga. Ilan lang ba ang nasusunod doon? Nabibilang, di ba? Yung salita ng Diyos na napakinggan mo, hindi mo mabilang. Pero yung sinunod mo sa salita ng Diyos, nabibilang. Amen po ba? Totoo hindi. Amen. Totoo po yun. Kaya minsan hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng favor kasi minsan may problema pa sa atin. Ano ito? Isa-isayin natin. Malapit na po tayo magtapos. Mayroon pang pang-apat. O eto, ano yung mga will ng Panginoon? Ano yung mga will? Sino mga nakakaalam ng kalooban ng Panginoon? Basahin muna natin dito sa sa 1 Thessalonians chapter 4. Isa ito sa mga will ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4, verse 1. Sabi dito, buhay na kalulugod sa Diyos. Tingnan niyo kung kayo ito. Amen. Sabi ito, mga kapatid, sabi ni Pablo, isa bang bagay ang pinapayo namin sa inyo sa pangalan ni Jesus? Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus, ibig ng Diyos na kayo'y banal. Hindi banal. Amen. Walang nakalagay dito. Banal. Ang nakalagay ay banal. Ano pa? At marangal ang layunin ang sino man sa kanyang pag-aasawa. Sino dito ang mga binata? So, pag-aasawa pa na dapat maging marangal. Katulad nung kailan po ba yung nag-anointing po, Pastora? Diba? Amen? So, dapat po sa mga mag-girlfriend, boyfriend, hanggang may boundary po yan. Kasi sabi dito, kung kayo born again na at talagang, hallelujah, kayong Kristiyano na nga ba? Kung kayo Kristiyano na, dapat daw, lalo na sa mga dagang at binata, eto, sabi dito, kailangan daw marangal ang layunin nyo sa inyong pag-aasawa. Marangal ang layunin. Hindi yung mag-aasawa ka dahil gusto mo siya, maganda siya. Amen! Mag-aasawa ka dahil may fortune siya. O may Forbes siya. Ano ba yung satakyan? Forbes ba yun? Really? Dapat na maging marangal. Amen. So mag-boyfriend, mag-girlfriend, patungo sa pag-aasawa, dapat isipin nyo na may boundary. Pag mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, may boundary dapat. Walang fornication. Ano yon? Yung pagsasama na naglilipin agad o ginagawa ang bagay na dapat hindi nila pwedeng gawin na dapat sa mag-asawa lang. No. Dahil ang pag-aasawa daw po ay dapat maging marangal. Okay. Diyan pa ba kayo? Sino mga binata dyan? Nakaka-amen pa ba? Yes. Sabi nga ang pag-aasawa hindi kaning parang isusubo at iluluwa pag mainit. So verse 5, at hindi lamang pagsunod sa pita ng laman. Amen. Amen. Hindi lamang pagsunod sa pita ng laman. Amen. Alam nyo, totoo yun, dahil pag mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo, lalo na pag Kristiyano, mas lalo kayo tutuksin ng demonyo. Amen. Lalo kayo pag-ililitin. Lalo na pag wala akong inaano, pero ganun, dati po kami ni Pastor. Amen. Pero biyaya ng Lord, talagang kailangan, pag mag-girlfriend, mag-boyfriend pa lang kayo, kailangan ang sa sentro nyo ay si Jesus. Amen. Hindi nyo itaas sa likod na si Jesus. Oo, dito sa likod ka lang. Oo, balita. Pita ng laman kasi ang inihiral doon. Amen, pita ng laman. Maniwala kayo sa hindi. Sabi nga naman tatanda, the more daw na nagsasama ang init, lalo na iinit. Kaya dapat hindi. Sa gitna si Jesus. Pag mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang, gitna si Jesus. Huwag sa likod. Amen. Ano pa? At hindi pagsasalamang sa kita ng laman tulad ng inasal ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. So, ito lamang pala, inaasal to ng mga taong hindi pa born again. O pwede rin sabihin na born again lang yung kunyari lang siya, yung pala hindi pa born again ang puso niya, ang isip niya. Kunyarian lang, born again ako. Ang pala, di ba parang sinasabi, nagbago naman ako lahat
nung nakilala ko si Lord, nagbago lahat. Nagbago na walang pag-inom ko, ganito, ganito. Pero, kaya lang, hindi lang talaga nagbago ito eh. Ang ang pagsisinungaling. Amen. O, sige, tuloy-tuloy tayo. Ano ba? Sa gayon na first week, sa gayon hindi yuyurakan inuman ang karapatan ng kanyang kapwa, ni pupugayan man lang ng dangal. Ay sapat to sa kalooban ng Panginoon, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Sabi dito, huwag daw natin yuyurakan ang karapatan ng ating kapwa. Amen po ba? Paano nangyayari yun? Nagbawa ganito, sabi sa Bible, nakalagay naman doon na pag nakikita mo daw, sa Mateo yata yun, na pag nakikita mo ang kapwa mo na nagkakasala, sabi doon, ano sabi, paalalahanan mo. So ito yun, marirelate natin dito sa manong paraan. Pag nakita mo nagkakasala ang kapwa mo, huwag mo namang i-dismiss. Hallelujah, tingnan mo yan. Ano gagawin? Dapat po, kailangan mong sabihan, pero with love. Hindi yung, alam mo, ganito ka. Sobra ka. Amen, dapat hindi. Nayuyurakan mo na ang dangal niya. Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? Ano pa? Okay. So, okay. Makinig na kayo. Talaga naman nag-i-enjoy ba kayo? Amen. Tulad ng sinabi namin sa inyo, noon pa, at may faith na ibinabala. Binababala ko sa atin. Sabi dito, paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong mga kasamaan. Paparusahan daw po ng Panginoon. So, paano parusa yun? Hindi na natin makukuha yung magandang, masarap na favor ng Lord. Ano pa po? Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan. Hindi sa kaputikan, sa kalinisan. Hindi sa kahalayan. Hindi lang sa kahalayan. Kaya ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu. Verse 9, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig. Dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Hallelujah. Ito yung pag-ibig na to. Grabe to. Amen. Sabi niya, hindi na tayo kailangang paalalahanan pa. Alam niyo po ba, ang pag-ibig na yan, napakalawak. Amen? Ito sinasabi ko sa number 3, keep aligning on God's will. Pero ito yung talagang napakabigat. Kasi, paano mo ibigin ang taong hindi ka ibig-ibig? Minsan nga, mga likod na ng Panginoon, sila pa mismo. Amen? Kaya nga, maganda talaga na, pag meron kang nakikitang masama sa kapwa mo, kailangan, upuan mo siya. Hindi yung itatabil mo, ano ba yung ipapag-dismiss mo? Upuan mo siya, kapatid, ganito. Sa maayos at magandang pamamaraan ng pagsasalita. Amen, hindi naman sa kinokondem mo. Sabi nga din sa kasabihan na, pag nagsasabi ka daw, tinutuwid mo ang kapatid mo na walang pag-ibig, ito daw ay condemnation. Amen, condemn, parang inaano mo na siya, dinagaw mo na siya, parang kayo na yun. Amen po ba? So sa pag-ibig na yan, maraming bumabagsak, lalo na sa mga lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Sabi ko sa inyo, napakalawak ng will ng Lord. Amen. So, dapat upuan. O kaya, ikaw din, halimbawa, ikaw, lingkod ka ng Panginoon. Minsan kasi sa buhay natin, dapat, yung pride natin, minsan inululok natin. Kahit nasabihin mo, ikaw na ang pinakamagaling, ikaw na ang the best, kahit minsan the best. Kailangan, matuto ka rin na magpahubog sa kapwa mo. Kasi nga, minsan, di ba tayo pagising natin naghilamot? Minsan, ganun ako sa trabaho, nakahilamot. Minsan, sa sobrang nalilate na ako, minsan, di na ako naliligo. Naghihilamos na lang ako. Akala ko, wala na akong takbo. Pero pagdating pala, meron pa. Ano sabi ng kaibigan ko, oy, Ate Jackie, may ganyan ka pa. Takbo. Alam mo yun? Amen. Ang kapwa natin ang nakakita ng kamalian natin. So, akala mo perfect. Kala mo perfecto ka na, hindi pala. Amen. So, dapat matuto tayong magpatuwid din. Amen po ba? Kahit na sabihin mo mas mababa yan sa'yo, dapat matuto ka pa rin. Kaya yung mababa din, kahit na ikaw naman na nagtutuwid, dapat marunong ka rin kung paano pamamaraan. Amen po ba? Amen. Amen. Sa mga likod ng Panginoon, lalo na sa mga anak ng Diyos. Amen. Dapat ganun. So, kumusta po ba tayo? Yung will ba ng Lord sa pamilya natin, nagagawa ba natin?
Pag tinanong ba natin ang ating, halimbawa, kung may asawa, tanungin ko kaya ang asawa mo, halimbawa, hindi pa siya attender, unbelievers pa siya, kumustahin kaya kita sa kanya, ano kaya ang masasabi niya? Sabihin ko, Brad, eto si sister, sa 1:10 na score, ilang score ba siya sa'yo? Amen? Kailangan makikita rin ito sa atin yan. Kailangan, sabi ko nga, yung lumang wineskin na yan na meron sa buhay natin ngayon, kung meron pa. Amen. After natin mag-born again, kung meron pa rin. Kasi sa bawat paghakbang po natin sa buhay, lagi po tayong, karakter po ang laging binibigay up. Alam niyo ba kung anong pinakamalaking problema ng Kristiyano? Hindi naman ang demonyo eh. Hindi naman ang demonyo. Sino? Sarili mo. At isa pa sa nakakapagsira sa paglilingkod ng tao sa Diyos, karakter. Yun ang malaking problema ng tao, hindi yung demonyo. Kasi ang demonyo, talunan na. Pero ikaw, yung will mo, ikaw ang dapat na susunod, di ba? Yung parang kailangan mawala yung will na meron ka na hindi ka dapat sa will ng Lord. Amen po ba? Sabi lang sa 1 Samuel, eto po. So, ito isa sa will ng Lord eh. Nakita ko ito kanina. So, 1 Samuel 15:22. Ito na po, matatapos na talaga tayo. 1 Samuel 15:22. Sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain? Ito yun. Yung, ibig sabihin po dito ni Samuel, doon kasi may ginawa kasi doon si Saul noon na pinapapatay lahat ng doon sa, of 1 Samuel 15:22. Kaya lang, ginawa nga ni Hayo sa ulon, kaya lang meron siyang, kumbaga nag-sacrifice siya na makipagdigmaan, kaya lang meron siyang nakalimutan ang pagsunod doon sa instruction ng Lord. Sabi dito, obedience is better than sacrifice. Kahit kaanong pag-sacrifice natin sa kingdom ng Lord, kung hindi naman natin nasusunod ang kalooban ng Panginoon, useless lang po yan. Useless po. Kahit pag napagod ka magluluto, naging basta ka. Pero hindi mo naman nasusunod ang kalooban ng Panginoon. Sayang. Mga kapatid, nakita ko rin ito. Sabi ko nung time na, sabi ko, Lord, ganito pala maglingkod sa'yo. Hallelujah. Talagang sacrifice lahat. Pamilya, yung mga anak, sacrifice lahat. Kaya lang, ang tanong doon, nalulugod ba ang Lord sa pagsasakripisyo natin? Amen. Ito yung malaking question mark. Nalulugod ba ang Diyos sa pagsasakripisyo natin? Nasusunod ba natin ang kalooban ng Panginoon? Sabi dun sa Isaiah chapter 1 verse 13, ito yun. Grabe to. Sabi niya, huwag kayong maghahandog ng paimbabaw. Hallelujah. Nasusuklam ako sa mga usok niyan. Nababagot na ako sa iyong pagtitipong umpisa ng bagong buwan at araw ng pamamahinga dahil sa pananatili ninyo sa inyong mga kasalanan. So, ang Diyos pala ay nababagot din sa atin sa paghahandog natin ng hindi kalugod-lugod. Amen po ba? Kahit naglalakad ka mula church hanggang papuntang Bible study, napupuntahan mo, nagsakripisyo ka. Kaya lang ang tanong doon, pagkatapos mong mag-Bible study, ang karakter mo kumusta po ba? Ang buhay paglilingkod mo, kumusta po ba? Amen? Hallelujah. Alam mo, napakabigat talaga nito. Obedience is better than sacrifice. Amen. Hallelujah. So, sa gabing ito, kumustahin natin ang ating sarili. Alam niyo, maraming gustong ibigay ang Panginoon sa atin eh. Amen. Maraming gustong ibigay gusto ng Lord na hindi habang buhay, laging butas ang gusto mo. Amen. Hindi gusto ng Lord na laging habang buhay, sawi ka. Amen. Anong gusto ng Panginoon? Salimutan mo ang nakaraan mo. Kung dapat, ang ibig sabihin ko dun, yung mga bad na ugali, yung mga karakter na hindi ka lugod-lugod sa Lord, alisin mo yung mentalidad na mali, alisin mo. Amen po ba? Hallelujah. Totoo po yun. Ang Diyos ay, sabi nga, maraming gustong i-store ang Lord sa buhay natin. Amen po ba? So gusto ko pong tumayo na po tayong lahat sa gabi nito. Hallelujah. Gusto ko pong tumustahin natin ang ating buhay Kristiyano. Self-check po tayo ngayon. Alam niyo, napakaganda po na once a week o bago matapos ang isang araw, meron ka pong self-check. Amen? Isi-check mo mula pag-gising mo hanggang bago ka matulog, bago ka manalangin pagtulog mo. Isi-self-check mo. Isi-self-check ka. Kumusta kaya ako, Lord?
Oo nga, nagampanan ko nga yung mga Bible study na pinuntahan mo. Kumusta kayang karakter ko, Berga? Yung pagkatapos ba ng napuspos ka, pagkatapos nun, nung nakita mo yung kinainisan lumisan, na wala ang pagkapuspos mo? Amen? Hindi ibig sabihin, puspos ka. Ang tunay po na puspos, mga brother and sister, ang tunay na puspos, after mo mapuspos, nagbabago ang buhay mo. Kung dati maiinisin ka, nagbabago. Kung dati na lagi mo nakikita yung pagkakamali ng kapwa mo, ngayon, ang ginagawa mo, pinipray mo na lang siya. Hindi ka puro kung ano-ano sinasabi sa kanya. So, self-checking po tayo. Gusto niyo ba na magkaroon ng bagong favor ang Lord sa buhay natin? Natatanong niyo ba minsan, bakit kaya Lord, ganito pa rin ang ako? Naglilingkod naman ako sa Diyos, bakit hanggang laging ganito? Parang laging salat sa buhay. Amen? Ayaw ng Lord na siguro meron ka pang kailangan ayusin sa buhay mo. Kasi baka masayang ang ibigay ng favor ng Lord sa'yo. Katulad ng alak. Masasayang lang yung alak na masarap na yan kung ang lalagyan na yan ay, luma. Amen. So, tingnan natin yan? Tingnan natin, self-check po tayo. Tingnan natin sa buhay natin kung kumusta tayo sa Panginoon. Sabi ng isang awitin, nakalagay doon na, patunayan mo daw na ikaw ay ligtas. Amen. Meron daw bang tuwid ang isip na naglinis, nagbihis, subal pang isinuot, naligo na siya. Naligo siya lahat. Pero pagkatapos niyang maligo, pagpatuyo ang sinuot niya ay dati niyang gamit. Meron bang ganon? After mo na mag-born again, after mo mapuspos, umiyak ka ng umiyak sa Lord. Pagkatapos pagdating mo sa bahay, puro ka naman bunganga sa mga anak mo. Hallelujah. Hindi po dapat. Amen? So sa mga binata, dalaga, kailangan i-align po natin ang pag-ibig na yan. Kung meron kayong nobya, may nobyo kayo, i-align daw natin ang pag-ibig na yan sa Lord. Amen po ba? So sa gabing ito, mag-fact-checking po tayo. Tingnan natin ang ating buhay sa Panginoon. Dapat ba tayo doon sa alak, sa favor, na gustong ibigay ng Panginoon sa atin sa gabing ito? Dapat ba tayo? Gusto ko po kayo ang nakakalam ng buhay Kristiyano nyo. Kayo ba yung tao na parang pagdating ng problema, hallelujah, parang gusto nang mag-give up sa Lord, parang Lord, ayaw ko na, parang gusto ko lang bumalik sa dati kong buhay. Kayo pong nakakakilala sa sarili nyo. Alam nyo kung ano yung mga bagay na ginawa mo na hindi ka lubos-lubos sa Panginoon para mahadlangan ang mga biyaya na yan. Sabi ng Panginoon, ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya hindi ko marinig ang dalangin mo. Kung ano man yung sala na yan, ano man yung mentalidad na mali, hallelujah, isa mo sa Panginoon sa gabi nito. At patunayan ko sa Diyos na ikaw ay tunay na ligtas na. Oh, glory to God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Panginoon sa gabi nito, hallelujah, kilala mo ang parang isa sa amin, O God. Lord, buksan mo ang durungawan ng iyong pintuan ng kalangitan, Lord Diyos. At minsan mo mapagkat ang mga anak mo sa mga oras ng pagkatapos. Oh, hallelujah, God, ano man ang mga bagay na hindi ka lumutubag na ginawa namin sa'yo. God, ayusin mo ang buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Lord, dahil ang pag-iikot namin sa'yo, God. Ayaw namin pasayang ang mga sakripisyo na yan, O God. Puso ko'y Sabi mo, O Lord, may banal na pagkatapos. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Ang dalangin ko'y hindi nasa puso at sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Puso ko'y linisin mo, Diyos.
Hayaan mong lumakas sa may banal na pagkakako. Buhay ko'y baguhin mo yun. Ang dalangin ko'y hindi nasa puso ko'y at sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin mo ang dalangin ko. Nasa Tingnan ang mga nakaraan at sa bawat araw ang papuri maialay. Hinihingi namin ang tawad sa Diyos. Nakakabala na yung kaluluwa. Ang dalangin Nais lang kami sa Lord. Nais lang kami ng favor mo. At nagbigay ko at sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin mo ang dalangin ko'y nasa puso ko ika'y at sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin mo Diyos. Ang dalangin ko'y nasa puso ko ika'y at sa bawat araw ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin mo Diyos. 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 Baguhin mo Panginoon, nakita mo, Diyos, sa pagsusunod na ng anak sa gabi nito, O God. Panginoon, buhay namin baguhin mo, Diyos. Lord, ang paglilingkod namin, alay mo sa kalooban mo, O God. Hindi masayang ang mga sakripisyo na ginagawa namin, O God. Hindi mabaliwala, Panginoon, ang mga pagpapagal namin, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, lagi namin sasaisip, Panginoon. Vengeance is better than sacrifice, O God. Nagsakripisyo man kami, subalit hindi naman namin sinunod ang kalooban mo. Hindi naman kami nagmahal sa aming kapwa. Hindi naman kami nagpatawad sa mga tao, Panginoon, na nakasakit sa aming damdamin, Panginoon. Baliwala ang mga pagsasakripisyo na yan, O God. Oh, hallelujah, O God. Baliwala, O Diyos, ang lahat ng kami hindi sumusunod sa kalooban mo, Panginoon. Lord, sa gabi ito, salamat sampa sa pagpapaalala mo. Hindi lamang sa kanila, sa bawat isa sa amin, O Diyos. Sa iyong Diyos, salamat, Panginoon, sa pagpapaalala na yan. Salamat, O Diyos, tunay ka ang mahabagin na Diyos. Tunay ka ang mapagmahal na Diyos. Kapag ang anak mo ay nawawala na sa alignment ng kalooban mo, andyan ka namin na nagpapaalala, Panginoon. Oh, napakabuti mong Diyos. Hallelujah.
Napakabuti mong Diyos, Panginoon. Hallelujah, hindi ka nagsasawa na magmahal sa amin, Panginoon. Hindi ka nagsasawa na magpaalala sa amin, Panginoon. Oh, glory to your name, O God. Oh, salamat, Panginoon. Salamat sa salita mo, O God. Ngayon, Panginoon, nire-renew namin ang aming lalagyan. Nire-renew namin ang aming lalagyan, O God. Upang mapunuan mo na ito ng bagay, Panginoon. Na mag-excel na kami, O Diyos. Oh, glory to your name, O God. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Lord, dalangin ko sa mga oras na ito. Nasalita namin ang salita mo na napakinggan namin sa mga oras na ito. Ibaon mo sa pinakamalilalim na puso namin, O God. Na ito, Panginoon, ang maging paalala sa amin, O Diyos. Hindi lamang napakinggan, ilalabas sa kabilang tenga. Kundi, Lord, dalangin po, ilagay ito sa aming mga puso, Panginoon. Upang may tabuhay namin ang bawat salitang napapakinggan namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. At ngayon, Panginoon, nagpapasalamat na kami at nirenew mo na ang aming lalagyan. Oh God, something new is going to happen, O Lord. Oh, something new is going to happen, O God. Kilala mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ang nagsuko at nagpa-renew kanina ng lalagyan. Kaya, O God, nararamdaman na namin na darating na, Panginoon, ang favor mo. Darating na, Panginoon, ang magagandang bagay na inilaan mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, na malagat ang pagpapala, Panginoon. Hindi lamang physical, kundi lumalagat ang pagpapalang spiritual. Yan ang pagkabet, O Lord. Lumalagat ang pagpapalang spiritual. Yan ang kabet, O God. Oh, hallelujah, Lord God. Salamat ng maraming, O God. Pagpalain mo ang gabing ito at uuwi kami, Panginoon, na taglay-taglay ang salita, Panginoon. Ang paalala, Panginoon, ng iyong salita sa buhay namin, O God. Pagpalain mo ang bawat ito, O Lord. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na humawak sa kanilang pananampalataya, O God. Pagpalain mo ang bawat isa, bagong kalakasan, Panginoon. Bagong katatagan sa buhay Kristiyano na ito, O Diyos. Salamat ng maraming, O God. At ngayon lamang, Panginoon, na ingat namin nilalagay sa iyong banal na trono, O God, ang aming panalangin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah.